Ano? Hindi. Wala akong alam sa mga gawaing bahay. Kaya please, huwag ang pagiging maid ang ibigay mo sa akin trabaho. Kahit ano, huwag lang ang pagiging maid mo. Nakikiusap na sabi ni Camilla. Malakas na tawa ang nagawa nitong isagot sa kanya. May mali ba sa sinabi ko, Mr. Hermes? Takang tanong ni Camilla. Wala. Ang sabi mo, lahat kaya mong gawin para sa ama mo. Mabayaran mo lang ang pagkakautang niya sa akin. Buti nga, pagiging personal maid lang yung binigay kong trabaho para sa'yo. At yun na lang ang pinakamadaling trabaho. Sige, papipiliin kita ng trabahong gusto mo. Ayos ba yon? Seryosong sabi nito kaya tumango siya bilang sagot. Una, maging personal maid ko. Pangalawa, maging isang full-time housewife ko. Seryosong tanong niya at bahagyang ngumiti nang hindi nakikita ni Camilla. Halos mawalan naman ng dugo ang buong katawan ng dalaga. Dahil kahit alin doon ang piliin niya ay wala din naman nagbago. At kung full-time housewife ang pipiliin niya ay mas lalo lang siya mahihirapang makaalis sa bahay nito. Oh, alin sa dalawang napili mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Kung napili mong maging asawa kita, I will fix the marriage contract for both of us. Seryosong tanong nito sa kanya. At umayos pa ng pagkakaupo at seryosong tumingin sa kanya. No, hindi ako magpapakasal sa'yo. At mas nanaisin ko na lang na maging kasambahay mo habang buhay. Bakit? Magkano bang utang sa'yo ng daddy ko para yun lang ang ibigay mong pagpipilian sa akin? Mataray na tanong ni Camilla rito at nakipagsukatan ng tingin sa lalaking kaharap niya. Pagak naman na natawa ang lalaki. Really? Kung ganon, sa akin na yung buhay mo. Dahil hindi sapat ang ilang taon mong paninilbihan sa akin para lang mabayaran ang pagkakautang sa akin ng mahal mong ama. Seryosong sabi nito. Hindi kasama ang buhay ko sa ipangbabayad ko sa pagkakautang ng daddy ko sa'yo. Pagsisilbihan lang kita. Seryosong sabi ni Camilla at iniwan niya ang lalaki sa loob ng restaurant nang may ngiting nakakaloko. Sasakay na sana si Camilla ng taxi nang lumabas ang lalaki mula sa restaurant at nagsalita. Magsimula ka na bukas. Susunduin kita sa bahay niyo. Seryosong sabi nito nang hindi humarap sa kanya ang babae. May gumuhit ng ngiti sa mga labi nito dahil alam niyang naiinis na ang babae sa kanya. Sumakay na sa taxi si Camilla na parang walang narinig. Nang makarating na si Camilla sa bahay nila ay nagbuntong hininga muna siya bago tuluyang bumaba. Tsaka nag-doorbell ng 2 beses. Pinagbuksan naman siya ng kasambahay nila. Hindi naman sila ganoon kahirap, ngunit hindi sapat ang pera nila para mabayaran ang pagkakautang ng ama niya sa lalaking kausap niya kanina. Hindi alam ng ama niya na nakipag-usap siya rito para magtrabaho sa kanya. Mabayaran lamang ang pagkakautang ng ama niya. Yun lang din kasi ang tanging paraan ang pumasok siya bilang isang maid. Good evening, Dad. Bati niya nang makapasok siya sa living room. Good evening din, Iha. Mukhang ginabi ka na yata ng uwi. Takang tanong nito sa kanya. Napasarap po kasi ang kwentuhan namin ni Gwen, Dad. Pagsisinungaling na sagot ni Camilla. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama dahil alam niyang nagsisinungaling ang anak niya sa kanya. Kung hindi lang sana siya nalulong sa sugal, ay hindi mararanas ng anak niya na mag-apply sa ibang company na hindi naman siya matanggap-tanggap. Kumain ka na ba, Iha? Yes po, Dad. Magpapahinga na po ako, Dad. Sabi ni Camilla at lumapit para yumakap at humalik sa pisngi nito. Good night, Dad. Magpapahinga na din po ako. Pagod na sabi niya. Good night din, anak. Pasensya ka na, ha? Nasabi ng daddy niya sa kanya. Ngumiti lang siya bilang sagot at nagtungo sa kwarto niya at humiga sa kama niya. Ngayon lang niya nararamdaman ng pagod at iniisip ang sinabi ng lalaking kausap niya kanina. Ang gusto pa niya maging personal maid niya. At kung ayaw ko naman maging maid niya, ay magpapaksal ako sa kanya. Asan ang katarungan doon? Naiinis na tanong niya sa sarili niya at bumangon sa pagkakahiga para magtungo sa banyo para mag-half bath. Nang matapos na siyang magbihis ay nahiga na siya. Nang dahil sa pagod ay hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Maagang pumasok si Zylor sa kanyang kumpanya. Pagpasok pa lang niya sa entrance ng kumpanya ay sinalubong na siya ng mga empleyado na nagsipaghilera sa magkabilaang gilid upang magbigay galang sa kanya. Ngunit tila wala itong pakialam sa ginawa ng mga empleyado at diretso lang ito pasakay ng elevator. Pagkarating sa office niya, ay nakita niyang inaayos ng sekretary niya ang mga paper na nakapatong sa mesa.
Nang maramdaman nitong nakapasok na siya ay tumayo ito. Good morning, sir. Masayang bati nito sa kanya. Ngunit tila wala itong narinig at nagdiretso sa swivel chair at naupo. Pumunta ka sa bahay ng mga Navarro. Sabihin mo na pinapasundok si Camilla. Seryosong utos nito sa kanyang sekretarya. Magsasalita pa sana ang lalaki, ngunit tinaasan na niya agad ito ng kilay. Kaya mabilis naman lumabas ang kanyang sekretarya. Napabuntong hininga naman siya dahil sa inis sa sekretary niyang minsan ay mausisa. Binasa na lang niya isa-isa yung mga papeles na nasa ibabaw ng mesa niya. Ngunit nabitawan niya yon nang maalala niya yung itsura ni Camilla kahapon, kaya hindi niya maiwasang hindi mapangiti at kinagat pa niya ang pang-ibabang labi niya para mapigilan ang malawak na ngiti sa mga labi. Halos 1 oras na ang lumipas ay wala pa ang sekretarya niyang inutusan na sunduin si Camilla sa bahay nila. Kaya tumayo siya at tumanaw sa labas ng glass window ng office nito para pagmasdan ang nagtataas sa mga building para na din mabawasan ang pagkainip niyang nararamdaman. At maya-maya pa may kumakatok sa pinto ng office niya. Ngunit hindi niya yun pinansin o tumingin man lang. Sir, andito na po si Miss Camilla. Magalang nang sabi ng sekretarya niya. At bahagyang gumuhit ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito bago humarap. At naupo sa sofa na nasa loob ng office niya. Have a seat, Miss Navarro. Formal na sabi nito at tulalang sumunod naman si Camilla sa lalaki. Hans, bring her something to drink. Utos pa niya sa sekretarya niya na siya namang sumunod agad. By the way, Miss Navarro, maybe you already have a decision about our deal yesterday? Tanong niya at umayos pa ng pagkakaupo. Yes, meron na. Walang ganang sagot ng dalaga at sinalubong ang tingin ni Zylor. Say it. Seryosong sabi nito. Mas nanaisin ko na lang na maging maid mo kaysa ang magpakasal sa isang katulad mong walang puso. Kaya kahit wala akong alam sa gawaing bahay, ay kaya ko naman pag-aralin yon. Pero ang pag-aralan ka mahalin, ay hindi ko kayang gawin. Seryosong sagot at umirap pa ito. Halos mag-igting naman ang magkabila ang panga niya at naikuyom niya ang kanyang kamao dahil hindi siya makapaniwala na ganoon pala ang tingin sa kanya ng babaeng kaharap niya ngayon. Wala ka sa posisyon para sabihin niya sa akin, Miss Navarro. Mariing sabi niya kay Camilla. Talaga, Mr. Hermes? Kung may puso ka, hindi mo gigipitin ng daddy ko sa pagkakautang niya sa'yo. Dapat binigyan mo pa siya ng palugit para makapag-ipon at mabayaran ka. Naiinis na sagot naman nito. Dahil lang dyan kaya mo nang sabihin na wala akong puso? Come on, Miss Navarro. Hindi bariya lang ang utang sa akin ng ama mo para baliwalian ko yon. At para malaman mo, ilang taong ko na siyang pinagbigyan. Pero sa tuwing matatalo siya sa sugal, lagi niya akong kinukulit na baka pwedeng pahiramin ko ulit siya. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Seryosong tanong niya na halos magsalubong na ang mga kilay at hindi naman ito makasagot sa tanong ni Zylor. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Dahil tama ako, di ba? Tanong muli niya. Kailan ba ako magsisimula? Alam ko naman na hindi ako mananalo sa'yo. Kaya sabihin mo na kung kailan ako maaaring magsimula. Naiinis na tanong niya. Ngayon din. Walang ganang sagot niya at tumayo para magtungo sa swivel chair. At naiwan naman ang dalaga na tulala. Ngunit agad din nakabawi at hinabol ang lalaki. Ngayon na? I mean, dito mismo sa office mo? Di ba sabi mo personal maid mo? Takang tanong nito. Yes, dito mismo sa office. Baka gusto mong pang isa-isahin ko pa yung mga gagawin mo para hindi ka na magtanong. Seryosong sabi niya. At kung kanina ay naiinis siya sa babaeng kausap, ngayon naman ay labis siyang natutuwa. Dahil nakikita niya sa itsura nito kung gaano ito naiinis sa kanya. Hindi na kailangan, tsaka bakit dito? Hindi naman to yung bahay mo para dito kita pagsilbihan. Naiinis na tanong nito. Sa bahay lang ba kailangan pagsilbihan ng personal maid ang boss niya? Tsaka pwede ba? Sir Zylor ang itawag mo sa akin, hindi Mr. Hermes. Sabi niya na kahit natatawa ay nagawa pa din niya maging seryoso. Kaya walang nagawa si Camilla kung hindi ang sumunod sa boss niya. Wala itong ginawa kung hindi ang utusan siya na magtimpla ng kape. Kahit andoon naman ang kanyang sekretarya, siya pa din ang inuutusan ni Zylor. Pagkatapos ay pinaglinis naman niya ng buong office niya ang dalaga. Nasisiyahan siya sa pinagagawa niya rito ng buong maghapon.
Kinagabihan ay nakipagkita muna siya sa isang business partner niya sa isang restaurant. Bago sila umuwi ni Camilla sa penthouse nito. Hindi na niya pinababa pa ang dalaga, baka gumawa lang kasi ito ng hindi maganda. At hindi pa sila magkasundo ng kamiting niya pag nagkataon. Naiwan si Camilla sa kotse, na tinitignan siya na papasok sa loob ng restaurant. Nang maramdaman nito ang pagkalam ng tiyan niya dahil sa gutom at sobrang napagod siya sa mga pinag-utos sa kanya ng kanyang boss. Idagdag pa ang pananakit ng buong katawan nito. Kinabukasan ay maaga nagising si Zylor dahil may early meeting siyang dadaluhan. Ngunit ganoon na lang ang pagtataka nito nang si Manang Lina ang nag-aasikaso sa kanya, hindi si Camilla. Nasaan si Camilla? Tanong niya nang tuluyang nakaupo siya sa hapag. Nilalagnat siya, iho, kaya hindi siya nakabangon na maaga. Sagot naman ng matanda. Nabitawan niya ang kutsara at tinidor na hawak niya. Tsaka kinuha ang basong may laman ng tubig at uminom. Pagkatapos ay pinunasan ng labi. At tumayo sa kinaupuan upang tumungo sa kwarto ng dalaga. Habang naglalakad siya papalapit, nakaramdam siya ng guilt. Dahil alam niyang kasalanan niya kung bakit ito nagkasakit. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng kwarto ng babae, ay kumatok muna siya ng 2 beses bago siya pumasok. At nakita niya na balot ng kumot ang dalaga. Manang, hindi pa po ba umaalis si Sir Zylor? Pakisabi na lang po na hindi ko po siya maasikaso ngayon. Masama po kasi talagang pakiramdam ko. Paos ang boses na sabi nito habang nakapikit, kaya hindi nito nakikita kung sino ang nasa loob ng kwarto. Napamulat siya nang may malaki at mainit na palad na humawak sa noo nito. Sir Zylor? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Napabangon nito sa pagkakahiga dahil sa gulat. Pag-aari ko ang bahay na to, kaya kahit saan man ang nais kong puntahan ay maaari. At walang kahit sino mong maaari magtanong sa akin kung anong ginagawa ko dito. Seryosong sagot niya. Alam ko naman po yun, sir. Ngunit alam niyo naman po siguro ang salitang privacy, lalo na kung alam niyo naman po na babaeng nasa kwarto. Sasagot pa sana siya nang dahan-dahang mawalan ng malay ang dalaga. Naging maagap naman siya dahil nasalo niya ito at binuhat pabalik sa kama para ihiga. Tsaka tinawag si Manang Lina. Manang? Pasigaw na tawag niya dito. Mabilis naman ito lumapit sa kanya. Manang Lina, please call our family doctor and tell him to come in. Nakikiusap na sabi ng binata at siya namang mabilis na ginawa ng matanda. Nakalimutan na niya ang early meeting niya dahil ang iniisip lang niya ngayon ay ang kalagayan ng dalaga na walang malay. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor at agad namang inesikaso si Camilla. Kamusta siya, Doc? Tanong niya na makalabas ito sa kwarto ni Camilla. She's fine. Na-overpatig lang siya kaya siya nilagnat. By the way, ito yung mga gamot na ipapainom mo sa kanya pagkagising niya mamaya. At kung hindi pa rin bumababa yung lagnat niya, ay dalhin mo na siya sa hospital upang matest natin ang dugo niya. Paalalang sabi ng doktor sa kanya. Pagkatapos ng ilang paalala sa kanya ay nagpaalam na rin ito. Tsaka siya pumasok sa loob ng silid ni Camilla. Masuring pinagmamasdan niya ito na mahimbing na natutulog. Ngunit ganoon na lang ang gulat nito na magsalita ito habang natutulog. Mami, huwag mo kaming iwan ni Daddy please. Sabi nito habang nakapikit na may umaagos na luha sa magkabilang pisngi nito. Kaya mabilis niyang pinunasan yon. Ngayon ay alam na niya kung bakit ganoon na lang kahalaga ang ama nito sa kanya. Dahil iniwan pala sila ng ina nito. Kaya lahat ay kaya niyang gawin para sa kanyang ama. Bakit ikaw pa ang naging anak niya? Sana'y hindi mo to nararanasan ngayon. Kung barya lang sana yung pinautang ko sa ama mo, ay hahayaan ko na yon. Pero kung hindi na nito na ituloy ang sasabihin pa niya na may tumawag sa cellphone niya at kinuha yon. Yes, Hans. Seryosong tanong ni Zylor sa kabilang linya. Good morning, sir. Kanina pa po kayo hinihintay ng mga board members. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Sige, papunta na ako. Seryosong sabi nito. Hindi na niya hinintay pa itong sumagot at pinatay na ang linya. Pagkabulsa ng cellphone niya ay hinimas niya ang maamong mukha ni Camilla. Ang amo na mukha mo pag natutulog ka. Pero pag gising ka naman ay para kang tigre kung makipagtalo sa akin. Alam mo ba na ikaw lang ang sumasagot sa akin ng ganyan? Tuloy yung nagkikurious ako na kilalanin ka pa, Camilla. Sabi ni Zylor at nakangiti pa ng bahagya.
Tsaka siya lumabas ng kwarto nito. Binili na lamang niya si Manang Lina na ipagluto ito ng lugaw at painumin ng gamot pagkatapos kumain. Pagkarating niya sa kumpanya, sa meeting room agad siya dumiretso. "I'm sorry, I'm late. We can start now." Seryosong sabi niya at binuklat niya yung mga papeles na nasa harapan niya. Ngunit ang isip niya ay nasa dalaga dahil sa pag-aalala dito, kaya wala siyang maintindihan sa mga sinasabi at tinatanong sa kanya ng mga board members. Kung hindi pa siya kinalabit ng kanyang sekretarya, ay hindi ito babalik sa ulirat. "Mr. Hermes, mukhang wala yata rito ang isip mo sa meeting natin ngayon. Mukhang may gumugulo sa isip mo. Kung ganon, ay dapat na natin tapusin tong meeting na to dahil hindi mo lang din naman may isasagot ang mga tinatanong namin sa'yo." Seryosong saad ni Mr. Valderrama. "Sorry, our meeting is dismissed." Sabi niya at naglakad pa palabas ng meeting room. Nakasunod naman sa kanyang likuran ang kanyang sekretarya. Habang binabaybay nila ang hallway patungong office ay tumunog ang kanyang cellphone. At nakita niya na numero sa bahay yon kaya mabilis niya itong sinagot. "Manang, how is she?" Tanong niya at mahahalata ang pag-aalala sa boses nito. "Maayos na siya, iho. Bumaba na din ang lagnat niya. Pinakain at pinainom ko na din siya ng gamot. Ang sabi niya ay masakit daw yung buong katawan niya." Sunod-sunod na sagot nito. Alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit ito nagkaganon. Pero kahit paano ay nabawasan ang pangamba niya dahil bumaba na ang lagnat nito. "Buti naman po." Manang?" Hindi niya maituloy ang sasabihin niya dahil kinakabahan siya na baka hindi nito sabihin kay Manang Lina ang gusto nitong pagkain kung ipapatanong niya. "Ano yon, iho? May sasabihin ka ba?" Tanong ng matanda. Pakitanong nga po kay Camilla kung may gusto siyang ipabiling pagkain." Sabi niya at kinagat pa niya ang pang-ibabal labi para hindi mahalatang kinakabahan. "Sige, iho, pupuntahan ko lang siya sa kwarto niya." Puno ng pagtataka ang sekretarya niya dahil nahahalata nito ang pag-aalala sa boses nito na ngayon lang nito nakita. Maya-maya pa ay nakatanggap na siya ng isang mensaheng galing kay Manang Lina. Pagkabasa sa message ay napangiti siya. Dahil ang gusto daw ni Camilla ay ice cream at cake. Tsaka binalik ang phone sa bulsa at pumasok na sa office nang hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Kinagabihan ay naalimpungatan ng dalaga nang may pumasok sa kwarto nito. Imumulat na sana niya yung mata niya dahil ang akala niya ay si Manang Lina yon. Ngunit nang maamoy niya kung kaninong pabango yon, ay hindi niya minulat ang mga mata niya at nagkunwaring tulog. Nang maramdaman nito na naupo ito sa gilid ng kama niya. Kaya naman matinding kaba ang nararamdaman nito. Hinihintay niya magsalita ito ngunit wala siyang naririnig. Tanging buntong hininga lang ang naririnig nito mula sa binata. Naramdaman nito na tumayo na ito at inayos pa ang kumot niya. Tsaka ito naglakad papalabas ng kwarto niya. Doon pa lang siya nakahinga ng maayos at muling binalik ang sarili sa pagkakatulog. Muli na naman siya nagising nang maramdaman niya ang panunuyo ng lalamunan nito. Kaya nagpasa siyang bumangon at naglakad patungo sa kusina. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang bukas pa ang ilaw sa living room. Kaya ginala niya ang mga paningin nito at tinitignan kung sino pa ang gising. Nagulat siya na magtama ang paningin nilang dalawa ni Zylor na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Kaya naglakad dito papalapit sa kanya. "Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na ba masakit ang katawan mo? Ayos ka na ba ngayon?" Nag-aalalang tanong nito at hinawakan pa nito ang noo niya. Inilayo naman agad ni Camilla ang noo niya sa palad ni Zylor dahil para siyang napapaso sa paghawak nito sa noo niya. Maayos na ako. Nanunuyo kasi yung lalamunan ko kaya lumabas ako para uminom ng tubig. Akala ko kasi tulog ka na, hindi pa pala. Naabala tuloy kita. Papasok na ako sa loob." Mabilis niyang sabi. Babalik na sana ito ng kwarto nang pigilan siya nito sa braso kaya napatingin si Camilla sa kamay nito. "Sorry," sabi nito at nagiwas ng tingin sa kanya. "Para saan?" Nagtataray na tanong ng dalaga. "Sa lahat." Sinserong sagot ng binata. "Huwag ka mag-alala, hindi lang siguro ako sanay sa trabahong pinagawa mo sa akin. Pero sisikapin ko pa rin na makapagtrabaho para mabayaran kita. Kaya wala kang dapat ikabahala sa akin, Sir Zylor. Tsaka yung pagpapagamot mo sa akin, ilista mo na din sa babayaran ko. Nakakahiya naman kasi kung ililibro mo pa ako. Magkakautang na loob pa ako sa'yo."
Sarkastikong saad nito sa binata. Nagigting naman ang magkabila ang bagang ng binata dahil sa inis. Dahil hindi na nagbago ang tingin ng dalaga sa kanya. Responsibilidad kita at empleyado, kaya kita pinagamot. Tsaka kung hinayaan kita magkasakit, ay baka hindi mo pa ako mabayaran sa pagkakautang ng daddy mo. Naiinis na sagot nito. Uminom ka na din. Libre naman yung tubig dito. Dagdag na sabi nito at naglakad patungong sofa at hinarap ang laptop na naka-open. Kaya tulalang tinanong nito ang binata na papalayo sa kanya. Ganyan ba talaga kahalaga sa yung pera mo? Kesa sa mga taong nakapaligid sa'yo? Tanong nito sa isip na may lungkot sa mga mata niya. Nagtungo na lamang ang dalaga sa kusina upang uminom. Pagkainom nito ay bumalik na agad siya sa kwarto para matulog na. Kinabukasan ay maagang gumising ang dalaga para tulungan si Manang Lina na mag-ayos ng almusal sa hapag. Nang matapos na sila ay nagtungo ito sa hardin para magdilig ng mga halaman. Habang nagdidilig ang dalaga ay may nagdoorbell. Pinatay muna nito ang gripo at pinagbuksan ng nagdoorbell. "Oh, who are you, beautiful lady?" Bungod na tanong nito sa kanya. Magsasalita na sana ang dalaga nang may nagsalita sa likuran nito. "Anong ginagawa mo dito, Eric?" Seryosong tanong ni Zylor sa lalaki at diniinan pa ang pangalan nito. Ngunit ang paningin ni Zylor ay nasa dalaga. "Ang tagal mo kasing magpunta sa kumpanya mo, kaya naiinip ako. Kaya nagpunta na ako dito sa bahay mo." "Di mo naman sinabi na may maganda at bago ka palang kasambahay. Kaya pala tinatanghali ka na ng pasok." Nakangiting sabi nito sa kanya. "Hindi ko alam na kailangan pala kitang i-inform na may bago akong maid." Sarkastikong sagot ni Zylor at bumaling kay Camilla. "Pumasok ka na doon, Camilla, at kumain ka na din. Aalis na din ako." Dagdag na sabi nito sa mahinahon na salita. At naglakad na siya papasok sa loob na nakatungo ang paningin sa ibaba. "Wait, Camilla, yung ice cream at cake mo, kunin mo sa ref. Kagabi ko pa sana ibibigay yun sa'yo, kaso tulog ka na, kaya hindi na kita ginising." Sabi nito. "Salamat, mag-iingat ka." Sinseridad na sagot niya. Malakas naman na kumabog ang dibdib ng dalaga dahil ngayon lang siya tinawag sa pangalan niya, na parang naging musika sa kanyang pandinig. Nagtuloy na siya at dumiretso sa kusina. Marahil sa sobrang inis niya kagabi kay Zylor ay hindi niya napansin yung ice cream at cake na nakalagay sa ref. Nang matapos silang mag-almusal ni Manang Lina ay nagtungo siya sa kwarto ni Zylor para doon maglinis. Pagbukas niya ng pinto, halos mamangha siya sa pagkakaayos ng kwarto nito. Ginala pa niya ang paningin nito at napatingin siya sa kama. Dahil kahit isang bakas pa ng humiga rito ay wala siyang maaninag. Hindi ba siya natutulog? Takang tanong nito sa sarili. Ano pang lilinisin ko rito kung maayos naman ang lahat? Muling sabi niya sa sarili kaya kahit walang lilinisin ay naglinis pa din siya. Nahagip ng paningin niyang isang family pictures na naka-frame. At talagang makikita sa mga ito na sobrang saya ng pamilya nila. Kaya tumigil siya sa ginagawa at nilapitan niya yon. Kung hindi siguro kami iniwan ng mami ko, ganito din siguro kami ngayon kasaya sa family mo, Zylor. Sabi niya sa sarili. Hindi niya maiwasan di makaramdam ng inggit at lungkot dahil alam niyang hindi na sila babalikan ng mami nito. Pinunasan niya ang luhang umaago sa magkabilang pisngi niya. Saka binalik sa side table yung picture at pinagpatuloy na niya ang paglilinis sa kwarto ng binata. Nang matapos na niya ang kwarto, ay nagtungo na siya sa isang pinto na office ng binata na nasa loob din ng kwarto nito. At doon naman siya nagsimulang maglinis. Inayos niya yung mga libro at papeles na nakapatong sa mesa. Nang may malaglag na isang litrato galing sa brown envelope. Nakabaligtad ito kaya pinulot niya yon. At halos mapanganga siya sa gulat na makita niya ang larawan. Bakit may mga litrato ako sa'yo, Zylor? Ang tagal na nito ah. College pa ako dito sa larawan na to. Takang tanong niya at binuksan pa niya yon. Halos magulat siya na makita niyang iba pang litrato. Na naka-stolen shots yung iba pang kuha sa kanya. Kaya kinuha niya yon dahil plano niyang tanungin ito pagdating nito mamaya. Nang matapos na siya, ay tuluyan na siyang umalis sa kwarto nito na may katanungan sa isip niya. Nang kinahapunan, ay kinain nila ni Manang Lina yung ice cream at cake na pinabili niya kay Zylor. Habang nagmimerienda sila, ay naisip niya magtanong ng tungkol sa binata. Manang, may tatanong po sana ako sa'yo. Kung ayos lang po,
Tanong nito sa matanda. Sige, iha, ano ba yon? Balik na tanong nito sa kanya. Si Sir Zylor po ba, may naging girlfriend na po ba siya? Tanong nito. Huli na mapagtanto niya kung ano yung tinatanong niya. Dahil hindi dapat yon ang itatanong niya dito. Kaya bahagya natawa ang matanda sa kanya. Bakit mo naman naitanong yan, iha? Hinahangaan mo ba si Zylor? Sa bagay, sino ba namang hindi hahanga sa batang yon? Kaya hindi kita masisisi, iha, kung ganun din ang nararamdaman mo. Sagot nito sa kanya at tumatawa pa. Ang akala niya ay tapos na ito magsalita. Matagal ko nang alaga si Zylor. At alam ko kung may nagugustuhan siya o wala. Pero ang alam ko ay meron siya lihim na minamahal. Kaya wala siya naging girlfriend dahil sa babaeng yon. Dagdag na sagot nito. Kilala niyo po ba kung sino yon, Manang? Nauutal na tanong niya. Bakit nais mong malaman, Camilla? Wala naman po, kasi po, nagkikiros lang po ako kay sir. Dahil sa ugali niya, ay hindi na magtataka na wala siya naging girlfriend. Pagsisinungaling pa niya. Mabait ang batang yon. Hindi mo pa lang talaga siya nakikilalang mabuti. Kaya mo nasasabi yan, iha. Pagmamalaking sabi nito. Opo, sobrang bait nga po ng alaga ninyo. Sa sobrang bait niya, sobrang haba na din na sungay niya. At wala din po akong planong kilalanin ang lalaking kahit kailan ay hindi marunong maawa sa iba. Naiinis na sabi niya sa isip. Ngunit taliwas yon sa nasabi ng puso niya. Talaga po, Manang? Mukha nga po. Natatawang sagot niya. Nang matapos na silang magmerienda, ay si Camilla na ang naghugas ng kinainan nilang dalawa ni Manang Lina. Pagkatapos niyang maghugas, ay nagpaalam muna siyang matutulog sa kwarto niya. At pinayagan naman siya ng matanda. Pagpasok niya sa kwarto, ay kinuha niya yung mga litrato na nasa brown envelope. Isa-isa niyang tinignan ang mga ito at huling nakita niya ay yung nasa Starbucks siya bago siya makipagkita kay Zylor. Napabuntong hininga na lamang siya at nahiga na. Hindi niya namalayan na gabi na pala kaya mabilis siya nagtungo sa kusina upang mag-ayos ng pagkain ng binata at nakasalubong niya si Manang Lina. Oh, ano't nag-aapura ka, iha? Takang tanong nito sa kanya. Baka po kasi dumating na si sir kaya ihahanda ko na po yung pagkain niya. Sagot niya. Tumawag kanina si Zylor na hindi siya dito kakain dahil magkikita sila ng mga kaibigan niya ngayon at magiinuman daw sila. Paliwanag nito sa kanya. Nakahinga naman siya ng maluwag. Ganun po ba? Sagot naman niya. Oo, Camilla, kaya kumain ka na. Pagkatapos ay matulog ka na rin. Marahil baka mamayang hating gabi pa yun makakauwi. Sabi nito sa kanya. Sige po, Manang. Kayo ho ba? Kumain na po ba kayo? Oo. Kanina pa kasi kita kinakatok sa silid mo, hindi mo naman binubuksan yung pinto. Kaya nauna na ako sa iyong kumain. Paliwanag ng matanda sa kanya. Pasensya na po. Maiksing sagot nito at ngumiti naman ito sa kanya. Pagkatapos niyang maghapunan at nakapaghugas na ng plato ay bumalik na siya sa kwarto upang makapaglinis na ng katawan at makapagpahinga na. Hindi pa siya tuluyang nakakahiga nang marinig niya ang malakas na busina ng kotse na nagmumula sa labas ng gate. At mukhang si Zylor yon dahil wala itong tigil sa kakabusina. Mukhang nakatulong na din si Manang Lina kaya siya na lang ang nagpasyang magbukas noon para na din makausap niya ito tungkol sa mga litratong nakita niya sa kwarto nito. Nang mapagbuksan niya ang binata ng gate at may sara na yon ay nagtungo na siya sa loob para doon maghintay sa binata para kausapin ito. Salamat sa pagbukas mo sa akin ng gate at pasensya ka na kung naabala kita. Mukha kasing matutulog ka na. Sabi nito pagpasok sa loob ng bahay. Marunong ka pala magpasalamat at humingi ng paumanhin. Ang akala ko kasi ay ang isang katulad mo sobrang taas ang tingin sa sarili ay hindi magsasalita ng mga bagay na yon. Well, obligasyon kong gawin yon bilang maid mo kaya hindi mo kailangang magpasalamat at humingi ng paumanhin sa akin. Sarkastikong sagot naman ni Camilla at nag-cross arms pa ito. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Camilla? Tanong nito sa dalaga, nagigting naman ang magkabilaang panga nito. Yes, dahil una pa lang ayan ang pinakita mo sa akin, Sir Zylor. Seryosong sagot nito at diniin pa niya ang huling sinabi nitong pangalan. Ngunit nagulat si Camilla nang inilang hakbang lang ng binata ang pagitan nila at hinapit siya ng binata papalapit sa kanya. Kung yan lang din ang pagtingin mo sa akin, ay paparusahan kita hanggang sa mapagod ka. Seryosong sabi ng lalaki at mahahalatang galit siya dahil sa paraan ng pananalita nito. Mariin itong hinalikan ng dalaga.
Nagpupumiglas naman ang dalaga, ngunit hindi ito makawala sa pagkakahalik at pagkakayakap nito sa kanya. Nang kapusin sila ng hininga ay kumalas na ang binata sa pagkakahalik sa dalaga. Ngunit malakas na sampal ang sumalubong sa mukha niya at halos tumagilid yon sa lakas kaya bahagya itong tumawa. Di ba yan ang tingin mo sa akin? Walang puso? At walang awa sa taong nakapaligid sa akin? Sarkastikong sabi niya, ngunit mababakasan ang galit sa tono ng boses nito. Oo, pero hindi ko akalain na kaya mong gawin sa akin ang bagay na to. Wala kang karapatan halikan ako, Zylor. Sagot nito, sa sobrang galit nito ay hindi niya mapigilan na mapaiyak. Mula nang tinanggap mo ang deal natin, lahat ng sayo ay pag-aari ko na. At hindi lang yan ang kayang gawin ng isang katulad kong walang awa at walang pusong katulad ko, Camilla. Mariin na sabi nito, hinatak nito ang dalaga papasok sa kwarto niya. Tsaka itinulak sa kama na pahiga. Mabilis niyang inalis ang tie at long sleeve niya. Tanging pants lang ang natira sa suot nito at umibabaw ito sa dalaga. Wala naman tigil ang pagtulo ng luha ng dalaga. Oo, tinanggap ko yung deal mo. Pero hindi kasama ang pagsilbihan din kita sa kama mo. Dapat binasa mo para makita mo kung anong laman ng kontrata. Sabi nito na seryoso nakatingin sa mga mata ng dalaga. Tanging mapait ng ngiti lang ang naisagot ni Camilla. Dahil alam niyang wala na din siyang magagawa. Kung ibibigay ko ba yung sarili ko ngayong gabi, Zylor, magiging masaya ka na ba? At sapat na bang kabayaran yun sa lahat ng utang ng daddy ko sa'yo? Papalayain mo na ba ako bilang katulong mo? Nahayaan mo na ba akong makaalis sa bahay na to? Umiiyak na tanong nito, ngunit kahit isa ay wala siya sinagot. Dahan-dahan niyang nilapit ang labi nito sa labi ng dalaga. At nang maglapat yon, ay maingat niyang ginalaw yon sa mga labi nito. Hindi tulad kanina na halos dumugo na yon sa sobrang paghalik. Ngayon ay may respeto ang bawat paggalaw ng labi niya sa labi ng dalaga. Hanggang sa mapunta na sa leeg ng dalaga ang labi nito. At ang mga kamay nito ay malayang naglalakbay sa loob ng pantulog na suot ng babae. Halos mapadaing at mapaungol naman ang dalaga. Bahagya naman napangiti ang binata. Dahil alam niyang nagugustuhan nito ng dalaga ang ginagawa nito. Hanggang sa naalis na niya ang lahat ng suot ng dalaga. At ganun din siya. Halos mapakapit ang dalaga sa magkabilang braso ng binata dahil sa sakit na nararamdaman nito. Ngunit kalaunan ay unti-unti na nitong nagugustuhan. Kung kanina ay iyak ang ginagawa niya. Ngayon ay ang pag-ungol nilang parehas ang maririnig sa kabuuan ng kwarto. Hanggang sa marating na nila ang sukdulan. Pabagsak na nahiga ang binata sa tabi ng dalaga. Ngunit bago tuluyang maipikit ang mga mata ng dalaga, narinig pa nito ang sinabi ng binata. I love you. Sinserong sabi ng lalaki at hinalikan pa ang noo nito. Tuluyan nang bumagsak ang talukap ng mga mata ng dalaga. I'm sorry dahil sa ginawa kong kapanghasan sa'yo. Mahal kita, Camilla. Kaya ako nagawang pautangin ng ganong kalaki ang daddy mo para hindi ka mawala sa akin. Alam kong kapalit noon ay yung magintingin mo sa akin ay walang awang tao. Kinaumagahan, nagising ang dalaga dahil sa sobrang lamig at sobrang pananakit ng buong katawan nito. Kaya bahagya siyang gumalaw. Ngunit ganoon na lang ang pagngiwi niya nang maramdaman nito ang pananakit ng maselang bahagi niya. Halos masalo ng dalawang magkabila ang palad nito ang labi niya dahil naalala niya ang mainit na tagpo sa pagitan nila ng binata kagabi. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib nito nang maalala nito ang huling sinabi ni Zylor sa kanya bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Kaya bahagya niyang pinilig ang kanyang ulo para mawala yun sa kanyang isip. Nagmamadali siyang bumaba sa kama na kahit umiika pa ay kinaya niya. Patungo na ito sa kwarto niya para umalis na sa bahay ng binata. Alam niyang wala na ang binata ngayon dahil paniguradong pumasok na ito sa kumpanya. At silang dalawa na lang ni Manang Lina ang magkasama kaya madali na lang para sa kanya ang tumakas dito. Napansin niyang damit na ni Zylor ang suot niya. Bahagya naman siyang napangiti. Ngunit pagbaba niya sa living room, ganoon na lang ang gulat nito nang dumako ang paningin niya sa kusina. At nakita niya ang isang lalaking nakatopless at tanging apron lang ang suot nitong pangitaas na nakapanjamang stripe na kulay brown. Tsaka dahan-dahang humarap sa kanya na sobrang ganda ng pagkakangiti at may hawak pa itong dalawang plato. Halos malaglag na ang mga panga nito. Mabilis niyang sinara ang labi niyang nakaawang at 3 beses pa itong napalunok. Alam niyang sobrang gwapo nito.
Ngunit bakit parang mas naging gwapo siya sa paningin niya ngayon? Para tuloy siyang naiinitan ng ganito kaaga. At muling bumalik sa isip niya ang mainit na pinagsaluhan nila kagabi. Nawala lang yung iniisip nito na magsalita ito. Good morning, love. Tama lang pala ang gising mo. Dahil patapos na din ako sa pagluluto ng lunch natin. Nakangiting sabi ng binata nang mailapag nito sa mesa ang platong hawak niya. Di ba may pasok ka ngayon? Anong ginagawa mo rito? At nasaan si Manang? Sunod-sunod na tanong nito na may pagtataka. Kaya bahagyang tumawa ang binata dahil mukhang nahulaan na niya kung anong balak ng gawin ng dalaga. Napagod ako kagabi, kaya nag-leave muna ako ngayong araw. Besides, I'm the owner of the company, kaya pwede akong hindi pumasok. Tsaka nag-day off ngayon si Manang Lina dahil birthday ngayon ng apo niya at maaga siyang umalis kanina. Kaya ako na nagluto ng lunch natin. Alam ko din na sobra kang napagod kagabi, kaya hindi na kita inabala pang gisingin. Natatawang paliwanag ng binata at kinagat pa ng bahagya ang pag-ibabang labi nito. Halos magkulay kamatis naman ang mukha ng dalaga sa sinabi ng lalaki sa kanya. Hindi ako kakain, maliligo na ako para makapagbihis na ako. Nauutal na sagot ni Camilla. Tatalikod na sana siya para magtungo sa kwarto. Ngunit halos lumabas na ang puso nito dahil sa lakas ng tibok nito nang yakapin siya ni Zylor mula sa likuran niya. Kaya napatingin ito sa mga brasong nakapalupot sa maliit nitong bewang. Zylor, ano bang ginagawa mo? Bakit ba ganyan ka sa akin? Nauutal na tanong nito. Simula pa lang nang una kitang makita, minahal na kita. Kaya hindi na ako tumigil na subaybayan ka. Malambing na sagot nito sa kanya at pinaharap siya nito sa kanya. Kaya ba may mga pictures ako sa'yo? Tanong niya na hindi na nagulat ang lalaki. Dahil alam nito na makikita yun ng dalaga. Noong panahon na nalulung sa sugal ang daddy mo, ay wala siyang ipambabayad sa mga ka-business partner niya. Kaya ako nag-offer sa kanya na babayaran ko lahat ng utang niya, ngunit may kondisyon. Seryosong sabi nito sa dalaga at bahagyan ng ngunot naman ang noon ng dalaga. Anong kondisyon yon, Zylor? Takang tanong ng dalaga. Magpapakasal ka sa akin. Pero hindi siya pumayag. At ang sabi niya sa akin, kunin ko na lang daw lahat ng pag-aari niyang natitira sa kanya. Wag lang ikaw dahil ayaw niyang maging ganoon ang buhay mo. Dahil ang gusto niya ay ang maging malaya ka makahanap ng magiging asawa mo. At ako din ang dahilan kung bakit hindi ka matanggap-tanggap sa mga ina-applyan mong mga kumpanya. Tinatakot ko sila na wag kang tanggapin. Dahil sa oras na tinanggap ka nila, hindi ako magdadalawang isip na pabagsakin ang kumpanya nila. Kumuha ako ng isang private investigator para alamin ang lahat ng tungkol sa buhay mo. At napag-alaman ko na sobrang mahal mo ang daddy mo. Kaya ginamit kong paraan yung pagkakautang sa akin ng ama mo para mapalapit ka sa akin. At sinadya ko din na ikaw makakuha ng sulat na pinadala ko sa kanya. Kaya nang tinanggap mo yung deal ko sa'yo ay sobra saya ko. Dahil sa wakas makakasama na din kita. Kahit ang tingin mo sa akin ay masama, ayos lang. Basta kasama kita, masaya na ako. Mahabang paliwanag nito, hindi naman makapaniwala ang dalaga. Kaya ba sa edad mo na 35, hindi ka pa nag-aasawa? O nagka-girlfriend man lang? Dahil ba sa akin yung Zylor? Wala sa sarili niyang tanong, na siya naman tinanguan naman ng binata. Yes, because of you. And because you are my first love. Ngayong alam mo na ang sikreto ko, pwede bang kumain na tayo? Kasi nagugutom na ako. Nakangising sabi nito. Ang rude mo. Namumula ang mukhang sigaw niya at nagpation ang naglakad papunta sa mesa. At sumunod naman ang binata na hindi nawala ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Paglapit ni Camilla sa mesa ay halos mamangha ito dahil sa nakahanda sa hapag. Ikaw ang naghanda ng lahat ng to? Anong oras ka ba gumising? Utal na tanong niya nang makalapit ang binata sa kanya. Tumango naman ito bilang sagot. Lahat ng bagay kaya kong gawin basta para sa'yo. Kaya huwag ka na magtaka. Pagyayabang na sagot nito at pinaghila siya ng upuan para maupo. Saka naman nilagyan ng binata ng pagkain ang plato ng dalaga. Hindi ko kayang ubusin lahat ng to. Baka tumaba ako nito pag ganito lagi karaming kinakain ko. Pagrereklamong sabi nito, hindi naman kabawasan ng pagtaba mo ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya ayos lang yon. Kahit tumaba ka pa. Basta para sa akin, ikaw pa rin ang babaeng pinakamaganda sa mga mata ko. Malambing na sagot nito. Kaya wala na nagawa si Camilla kung hindi kainin ang lahat ng nilagay na pagkain sa plato niya. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa binata.
Ngunit ganoon na lang ang gulat nito. Nang pagtingin niya muli rito, ay ang labing papalapit sa kanya ang sumalubong sa kanya. At halos maduling na siya nang halikan siya nito. Nang bumitaw ito sa labi niya ay nakatulala pa din siya. Nabalik lang siya sa ulirat na magsalita ang binata. Mas masarap pala ang ketchup kung sa labi mo manggagaling. Waring inosenteng sabi nito at ngumiti pa sa kanya. Aha? Tanging sagot lang niya na mas lalong ikinatawa ng binata. Wala, ang sabi ko tama na yan. Baka kasi masobrahan ka sa pagkain, kasalanan ko pa pag na-hospital ka. Natatawang sagot nito sa kanya. Kinagabihan ay pinag-ayos ng binata si Camilla. Plano na kasi nitong formal na ipakilala sa mga magulang nito ang dalaga. Dahil matagal na din naman na kinukulit ng mami niya na mag-asawa na siya. Kaya ngayon nito napagpasyahan na ipakilala si Camilla sa mga magulang nito. Nang matapos na ang dalaga sa pag-aayos ay bumaba na ito sa living room kung saan naghihintay sa kanya ang binata. Habang pababa si Camilla ay natulala naman ang binata sa taglay nitong ganda. Suot nito ang isang simpleng white dress na hanggang tuhod. Pasensya ka na kung natagalan ako. Hindi ko kasi alam kung magugustuhan ba ang suot ko ng parents mo. Kaya namili pa ako ng susuotin ko. Nahihiyang sabi nito na makalapit ito sa binata. You are beautiful, love. Tanging naisagot ng binata, kaya bahagyang ngumuso ang dalaga dahil hindi naman yon ang gusto niyang marinig mula sa kanya. Nang mapansin yun ng binata ay bahagya namang natawa ito. Magugustuhan ka nila, kaya huwag kang mag-alala. Dagdag pa nito. Kaya tumango naman si Camilla bilang sagot sa kanya kahit kinakabahan. At sabay na sila lumabas papunta sa garahe. Inalalayan pa niyang sumakay ang dalaga sa kotse bago siya sumakay sa driver's seat. Huwag kang kabahan, akong bahala sa'yo. Sabi nito at ngumiti pa. Tsaka hinawakan ng kamay ng dalaga. Kaya tumango naman ito bilang sagot at binuhay na niya ang makina ng kotse niya. Nang makarating na sila sa mansyon, ay inalis ni Zylor ang seatbelt niya para bumaba. At pagbuksan ng dalaga, nang tuluyan na itong makababa ay hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Hindi naman maiwasan mamangha ng dalaga sa laki at gandang taglay na loob ng bahay. Nang makapasok na sila sa living room ay halos mapanganga ito. Nang makita niya ang isang magandang babaeng hindi bababa sa 50s. At ganoon din sa lalaking bakas ang kakisigan noong panahon nito. Napatingin sa gawin nila ang babaeng kanina ay maganda ang pagkakaupo. Halos magulat ito na makita silang dalawa ni Zylor. Napadako ang pares ng mga mata nila sa kamay nilang dalawa na magkahawak at nagmamadaling lumapit sa kanila. Good evening, Mami. Magalang na sabi ng binata ngunit hindi siya nito pinansin at lumapit kay Camilla. Oh my goodness, you look so gorgeous. Ano mo bang lagi kitang tinatanong dito kay Zay? Kung kailan ko makikita ang daughter-in-law ko? Masayang sabi nito at hinawakan pa ang mukha ng dalaga at inalis ang pagkakahawak ng kamay ni Zylor sa kamay ng dalaga. Tsaka nito inalalayan ng dalaga na makaupo sa malambot at eleganting sofa sa living room nila. Nakasunod lang sa kanila ang binata. Finally, nakita na kita, iha. Kaya lagi kong tinatawagan itong si Zay dahil naiinip na ako. Siguro nakulitan na itong si Zay sa akin kaya ka na niya dinala dito. Paniguradong pag nagkaanak kayong dalawa, ay siguradong magaganda at gwapo. Kaya gumawa na kayo ng maraming Camilla at Zylor. Masayang saad nito sa dalaga. At hinimas pa nito ng bahagya ang buhok ni Camilla. Tsaka inipit sa kabilang tenga niya ang ilang hibla nito. At natatawang umiiling si Zylor at ang daddy niya dahil sa mga kinikilos nga ng mami niya. Marahil ay nag-iisa lang ang binata at walang kapatid, kaya gano'n na lang kasabik na makita ng mami niya ang dalaga. Mami, tawag ng binata sa mami nito. Yes, son. Nakangiting sagot ng ginang. Baka naman pumailang si Camilla sa mga ginagawa ninyo sa kanya. Nakangusong sabi nito. Tama ang anak mo, baka hindi na maulit na magpunta sila dito. At hindi ka pa niya gaanong kilala. Sagot naman ng daddy niya. Kaya napaisip naman ng mami niya dahil kanina pa sila magkausap ay hindi pa nga alam ng dalaga ang pangalan niya. I'm really sorry, iha. I'm Donna Sheridan Hermes. In short, you can call me Mami Don. Masayang pakilala nito at muli na naman hinawakan ng mukha niya. Ako nga po pala si Camilla Navarro. Nice meeting you po, Mami Don. Nahihiyang pakilala ni Camilla.
at yumakap ang ginang sa kanya. Hindi naman maiwasan ng dalaga na hindi mamiss ang mami nito, kaya gumanti siya ng pagkakayakap rito. Tumayo naman ang daddy ng binata para formal na magpakilala sa kanya. I'm William Thomas Hermes, iha. Sabi nito na maganda ang pagkakangiti at nakipag-shake hands sa kanya. Tapos na po ba kayo? Kasi parang nakalimutan nyo na yung anak ninyo. Tsaka baka pwede na tayo mag-dinner, kanina pa kasi ako nagugutom. Waring nagtatampong sabi ng binata sa kanila, kaya sabay-sabay silang napalingon at nagtawanan. Kaya lumapit si Camilla sa kanya at kumapit sa braso para hindi na siya magtampo. O siya, tayo na. Manang Yoli, pakihanda na yung pagkain. Utos na sabi ng ginang sa kasambahay nila. Tsaka nagpatio na ang mami at daddy niya na maglakad. At sila naman ay nakasunod lang sa mga ito. Nang makarating na sila sa dining area, muli na naman namangha ang dalaga. Ngunit hindi na niya yun pinahalata dahil pagtatawa na naman siya ni Zylor. Tahimik silang kumakain. Nasa kalagitnaan sila ng katahimikan na magsalita ang binata. We will sleep here tonight, ma'am. Seryosong sabi ni Zylor at napatingin pa siya sa dalaga na nabitawan ng kutsara at tinidor. Lagi kong pinapalinis yung kwarto mo, Zay, dahil lagi kitang hinihintay na umuwi dito. Saad naman ng mami nito. Hanggang sa matapos na silang kumain, nagpaalam na sila na magpapahinga na. At agad naman silang pinayagan ng mga ito. Nang nasa kwarto na sila, nagulat pa ang binata nang yakapin siya ng mahigpit ng dalaga. At agad din naman siyang nakabawi at yumakap din siya rito pabalik. Salamat baby, ganito pala ang feeling ng buong pamilya. Puno ng sinseridad na sabi ng dalaga sa kanya. Ano ulit yung tinawag mo sa akin? Nauutal na tanong ni Zylor sa kanya. At kumalas ng pagkakayakap at nanunuyong tinignan niya si Camilla. Hindi na naituloy ng dalaga yung sasabihin niya nang angkinin ng binata ang mga labi niya. At siya naman tinugunan nito pabalik ng puno ng pagmamahal. At malaya na namang naglakbay ang mga kamay ng lalaki sa buong katawan ng dalaga. Isa-isang inalis ang suot nito hanggang sa maihiganan niya si Camilla sa malaki at malambot niyang kama. Tsaka siya umibabaw sa dalaga. At narating na naman nila ang mundong ninanais nilang parehas na marating. 2 buwan na ang nakalipas mula ng personal na kunin ni Zylor ang pahintulot ng daddy ni Camilla. Napakasalan ng anak nito at pumayag naman ito. Ngunit sa 2 buwan na yon, may napansin siyang pagbabago sa mga kinikilos ng dalaga. Dahil sa tuwing aalis siya ay tulog pa ito. Hindi yun sinasabi ng dalaga sa kanya kaya nagpa siya itong hindi pumasok sa kumpanya para malaman niya yon. At mukhang hindi napansin ng babae na hindi pa siya umaalis dahil nagmamadaling tumakbo ito sa banyo. Kaya sinundan niya ang dalaga at doon niya nakita na nakadungaw ito sa bowl ng toilet nila. Hinang-hina na sumusuka kahit wala naman itong nilalabas. Kaya mabilis niya itong nilapitan at hinawakan yung buhok nitong sumasayad sa bowl tsaka hinimas yung likod ng dalaga. Kaya nagangat ng paningin sa kanya si Camilla at dahan-dahang nawalan ng malay. Mabilis naman niya itong binuhat papalabas ng kwarto at tinawag si Manang Lina para pagbuksan sila ng kotse. Tsaka mabilis niyang pinasok sa loob kasama si Manang Lina at mabilis na pinaharurot ang kotse nito. Nang makarating na sila sa hospital ay inisikaso naman agad sila ng doktor. Paglabas ng doktor ay nakangiti ito sa kanya. Congrats, Mr. Hermes. Your wife is 1 month and 2 weeks pregnant at magiging ama ka na. Masayang balita sa kanya ng doktor. Talaga, Dok? Kumusta siya? Nagising na ba siya? Sunod-sunod na tanong niya kaya natawa ang doktor sa kanya. Calm down, Zylor. Maayos na siya. Masela lang ang pagbubuntis niya. Hindi siya pwedeng ma-stress at dapat ay laging may kasama siya. Dahil sa morning sickness niya ay maaari siyang mahilo at mawala ng malay. Ito yung mga dapat inumin niya mga vitamins. Paalalang sabi ng doktor. Wala bang paraan para hindi na siya magsuka, Dok? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Natawa naman yung doktor sa kanya. Wala, dahil normal lang na maranasan niya ang morning sickness. Dahil parte yun ng pagbubuntis. Pero huwag kang mag-alala, dahil 5 or 6 months lang naman niya mararanasan. Paliwanag pa nito. By the way, maaari mo na siyang puntahan. At sa susunod na magpunta ka dito sa hospital, ay siguraduhin mo magkaparehas siyang suot mong tsinelas. Natatawan dagdag pa nito. Napatingin naman siya sa suot niyang tsinelas. Tama nga yung doktor.
Dahil sa pag-aalala niya sa dalaga ay hindi na niya napansin kung ano ang suot nito dahil nakapantulog pa siya. Nag-message ito sa mami at daddy niya na nasa hospital sila. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ng asawa ay nilapitan niya ito at hinimas yung ulo nito. Love, bakit hindi mo sa akin sinabi na buntis ka na pala? Sana'y nag-leave muna ako sa kumpanya para alagaan ka. Kausap niya sa natutulog na asawa. Sobrang selang pala magbuntis ng asawa mo, iho. Marahil dahil sa unan yung anak yan, kaya ganon. Sabi naman ni Manang Lina. Ganito po ba talaga ang magbuntis, Manang? Dahil kung ganito pa din siya sa susunod, ay mas nanaisin ko na lang na hindi namin sundan yung anak namin. Seryosong sabi nito. Naputol lang ang pag-uusap nila nang bumukas yung pinto ng kwarto at niluwa ang mga magulang niya na sobrang nag-aalala para sa babae. Kumusta siya, iho? Nag-aalalang tanong ng mami nito. Sa ngayon, okay na siya, mami. Sagot nito. Ano ba sabi ng doktor sa kanya? Nag-aalalang tanong ng mami niya at nilapitan si Camilla at hinawakan yung kamay nito. Mami, buntis po siya. Naiiyak na sabi ni Zylor dahil sa tuwang nararamdaman niya. At nasalo naman ng mami niya ang labi nito. Talaga, iho? Magkakaroon na kami ng apo? Masayang tanong nito na siyang pagtango naman niya. Kaso sobra selang po ng pagbubuntis niya. Kaya kailangan ko mag-leave muna sa kumpanya. Dahil gusto ko, ako mismo mag-aalaga sa kanya habang pinagbubuntis niyang anak namin. Nakikiusap na sabi nito. Mas maganda yon, iho. Dahil mahirap sa aming mga babae ang magbuntis, lalo na ang morning sickness. Saad ng mami nito. Habang nag-uusap sila, ay bahagyang gumalaw si Camilla. Kaya napatingin silang lahat rito. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay ng asawa. Pagmulat ng mga mata nito, ay nakita nito ang labis na pag-aalala sa mata ni Zylor. Love, kumusta ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Kung hindi ka pa nawalan ng malay, ay hindi ko pa malalaman. Nag-aalalang saad ng lalaki. Hindi pa kasi ako sigurado na buntis ako. Kaya hindi ko pa masabi sa'yo. At ayoko naman na umasa ka na buntis ako tapos hindi naman pala. Ngayon ko sana plano magpa-check up sa OB eh. Sagot naman ng babae. Napabuntong hininga na lang ang lalaki. Magmula ngayon, ayoko na mag-aalaga sa'yo hanggang sa mailabas mo si baby ha? Sabi nito. Hindi na ituloy ng babaeng sasabihin nito nang putulin ni Zylor ang sasabihin niya. Wala nang pero-pero. Ngayong buntis ka na, ako na ang masusunod. Aalagaan kita. Dahil kung papasok pa ako sa kumpanya, ay mas lalo ako mag-aalala sa'yo. Kaya sana'y maintindihan mo ko, love, ha? Seryosong sabi niya, ngunit may paglalabi na kasama yung boses niya. Kaya walang nagawa si Camilla, kundi ang tumango na lamang. Nagbilin lang ng ilang mga bawal at hindi pwedeng gawin ni Camilla habang ito'y buntis. Dok, bawal po ba yung mag-ano? Tanong ni Zylor sa doktor na hindi niya masabi. Nangunot naman ang noon nito. Ano yon, Mr. Hermes? Nakantanong ng doktor sa kanya. Yung alam niyo na. Natatawang sagot ni Zylor at hinimas ng bahagya ang batok niya. Ha, hindi naman. Kahit na bago lumabas si baby, maaari niyo pang gawin yon. Natatawang sagot nito. Dahil sa hiya ay napatungo na lang ang babae sa ibaba. Ilang buwan na din na nakalipas na magbuntis si Camilla at ngayon na nga ang kabuanan nito. Love? Tawag ng babae kay Zylor na natutulog pa sa tabi nito. Kaya bahagyang inuga ni Camilla ang asawa para magising. Love, manganganak na yata ako. Naluluhang sabi ng babae dahil sa sakit na nararamdaman nito. Ungol na sagot ng asawa, ngunit nananatiling nakadapa sa pagkakahiga niya. Zylor, ano ba? Sabi ko manganganak na ako. Galit na sabi nito. Kaya napabangon siya at nakita niya kung paano malukot ang mukha ng asawa sa sobrang sakit ng tiyan nito. Natatarantang tumayo ang lalaki para daluhan ng asawa. At nakita niyang may tubig na dumadaloy sa magkabila ang hita nito. 1 taon na nakalipas mula nang makapanganak si Camilla. Wala sa tabi nila ang asawa. Dahil mula nang magpunta ito sa Amerika, hindi na ito nagparamdam pa. Ngunit hindi naman sila pinapabayaan ng mga magulang ni Zylor. At patuloy pa din sa pagsuporta sa kanilang mag-ina.
at laging pinapaintindi sa kanya na busy pa ang asawa nito sa kumpanya nila sa Amerika. Dahil sobrang nalugi ito, kaya hindi pa makabalik sa kanilang mag-ina ang asawa. Nagpawala na lang siya ng buntong hininga. Ay, hanggang kailan ba kami maghihintay sa'yo, Zylor? O dapat ba na hindi na kami maghintay? Dahil wala na kaming dapat na hintayin pa sa'yo. Tanong ni Camilla sa isip na nakatingin sa kalangitan at nagpasya na siyang mahiga sa tabi ng anak niya. Hinalikan niya yon bago siya tuluyang mahiga at matulog. Dahan-dahang pumasok si Zylor sa loob ng bahay nila. Nagulat pa si Manang Lina nang makita siya, kaya sumenya siyang huwag maingay. At tumango naman ng matanda sa kanya, tsaka nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang mag-ina niya na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit. At kahit gusto niyang hawakan ang anak na babae at ang asawa ay di niya magawa. Dahil baka magising ang mga ito. Plano niyang mahiga muna siya sa gilid ng anak nila ni Camilla. Habang pinagmamasdan ng asawa at ang anak nila ay hinawakan niyang maliit na daliri ng kanyang anak. Pagkatapos ay lumabas na siya para umalis sa bahay nila. Promise, love. Hindi na ako mawawalay sa inyo ng anak natin. Sabi ni Zylor habang binabaybay niya ang daan patungo sa labas ng bahay nila. Iho, kakarating mo lang, aalis ka na? Hindi mo ba gigisingin ng asawa mo para makita ka naman niya bago ka umalis? Paniguradong matutuwa yun. Habol na sabi ni Manang Lina sa kanya. Manang, maaaring po ba na huwag niyong sasabihin kay Camilla na dumating ako? Nakikiusap na sabi ng lalaki sa matanda. Ngunit bakit naman, iho? Takang tanong naman nito na agad naman itong nakuha ang gustong iparating. Sige iho, kung yun ang nais mo, mag-iingat ka ha? Nakangiting dagdag pa nito na siyang ginitian naman niya at sumakay sa kotse niya. Kinaumagahan ay nagising si Camilla na wala ang anak niya sa tabi nito. Kaya dali-dali siyang bumaba para tignan niya sa ibaba. Dahil ngayon lang niya hindi nasilayan ng anak niya sa paggising niya. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makita niyang may kalat at sobrang gulo ng mga gamit nila. At mukhang linooban sila kaya tinawag niya si Manang Lina. Manang Lina? Kinakabahan na sigaw nito habang naglalakad at halos mabingi na siya sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya dahil sa pag-aalala sa anak niya. Ngunit walang sumagot na Manang Lina sa kanya. At nakita niyang isang lalaki na nakasuot ng itim na damit at pantalon at naka-face mask. At dahan-dahan nitong lumapit sa kanya. At siya naman ay umaatras papalayo sa lalaking yon. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Diyan ka lang, huwag ka lalapit sa akin kung hindi sisigaw ako. Kinakabahan na sabi ni Camilla. At nang wala na siyang maatrasan, sisigaw na sana siya nang takpan ng hindi niya nakikitang lalaki ang bibig nito. Dahilan ng pagkawala niya ng malay. Pagmulat niya ay isang kremang kisame ang sumalubong sa kanya. Kaya nilibot niya ang paningin nito at nakita niyang isang bakla na nag-aayos ng mga gamit na pang make-up. Sino kayo? At asan yung anak ko? Asan siya? Kinakabahan na tanong niya kaya napahinto ang bakla sa ginagawa niya. Maayos naman siya, Miss Camilla. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. By the way, andito ka po sa isang beach hotel. Sabi sa akin na iaayusan ka dahil ikakasal ka na. Maarting sagot ng bakla at nagpatuloy muli sa ginagawa niya. At nakita niyang nakasuot nga siya ng isang wedding gown. Ano? Kanino naman ako ikakasal? Takang tanong niya at nagibit balikat lang naman ito sa kanya bilang sagot. At pumasok ang isang lalaki. Ma'am, kanina pa po kayo hinihintay ni sir. Magalang na sabi nito sa kanya. Sinong sir? Bakit ako magpapakasal sa taong hindi ko naman kilala? Sabihin mo sa kanya, may asawa na ako. At yung ama lang ng anak ko ang pakakasalan ko. Na kahit ang anino niya hindi pa nagpapakita sa amin ng anak niya, wala akong ibang papakasalan. Kaya sabihin mo na hindi ako magpapakasal sa kanya. Galit na sabi ni Camilla sa lalaki. Ma'am, kailangan niyo po magpakasal sa kanya. Dahil pag hindi po kayo nagpakasal sa boss namin, buhay namin na magiging kapalit. Seryosong sabi nito at tumango naman yung isang kasama nito bilang pagsang-ayon. Kaya walang nagawa si Camilla kundi ang sumama sa dalawang lalaki. Habang papalabas sila ng hotel patungo sa beach kung saan gaganapin ang seremonya ng kasal, ay matinding kaba naman ang nararamdaman niya nang malapit na sila.
at ang dalawang lalaking kasama niya ay humiwalay na ang mga ito sa kanya. Mag-isa na lang siya naglalakad. Habang papalapit siya ay sobra siya namamangha sa ganda ng venue. Ngunit bigla din naman yun nawala nang maalala niyang hindi naman niya kilala ang papakasalan nito. At nagsimula ng tumugtog ang isang romantic song na violin. Bawat tinatapakan niya ay may mga iba't ibang kulay na mga petals na mga bulaklak sa ibaba. At sa magkabila ang gilid ay may mga bulaklak din. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Camilla. Natigil lang siya nang makita niya ang daddy niya na naghihintay sa kanya sa bandang gitna. At sobrang ganda ng pagkakangiti nito sa kanya. Doon ay tumulo naman ang luha niya. Dahil naiisip niya na baka ipapakasal na siya sa ibang lalaki nito. Nang makalapit siya ay mahigpit siya nitong niyakap. Bakit ka umiiyak, iha? Dapat ay maging masaya ka dahil ito ang pinakamagandang ganap sa buhay mo, ang maikasal. Sinserong sabi nito, ngunit hindi yun maiwasan ng babae. Dahil hindi naman niya alam kung sino ang pakakasalan niya, kaya tumango na lang siya. Aking mahal na anak na si Camilla, dati bata ka lang na inaalagaan ko at kinakarga ko sa aking mga bisig. Ngunit ngayon ay bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Anak, sobrang saya ni daddy para sa'yo. Naluluhang dagdag pa na sabi nito at hinalikan ng noo niya at nilagay sa braso nito ang kamay ng anak. Sabay sila naglakad papalapit sa kinaroroonan ng lalaking pakakasalan niya. Dahil sa sikat ng araw ay hindi niya makilala ito. Dahil hapon na din yon at palubog na din ang haring araw. At nasisilaw siya sa liwanag noon. Habang papalapit siya ay nakita niyang anak niya na karga ni Eric. Na sobrang ganda din ang pagkakangiti nito sa kanya. Kaya mas lalo siya naguluhan at nagpatuloy na sila ng daddy niya sa paglalakad. Nang medyo malapit na sila, ay parang tumigil ang mundo niya na makilala niya kung sino ang lalaking naghihintay sa kanya. Ang lalaking 1 taong hindi nagparamdam sa kanila ng anak nila. Zylor? Umiiyak na tawag niya sa pangalan ng lalaki na sobrang ganda ng pagkakangiti nito sa kanya. Nang tuluyan na silang makalapit, ay nagmano si Zylor sa daddy niya. Ngunit siya ay nakatulala pa din dahil hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ang lalaking matagal niyang hinihintay at ngayon ay pakakasalan siya. Are you okay, love? Nag-aalalang tanong ni Zylor sa kanya kaya umiiyak na tumangulang siya bilang sagot. Kaya lumapit ang lalaki sa kanya at hinalikan ng noo niya. Nagmano siya sa mami at daddy ng lalaki. Tsaka nagsimula na ang seremonya ng pare at nagpalitan na din sila ng wedding vows. Pagkatapos ay inanunsyo na ng pare na maaari nang halikan ni Zylor ang asawa nito. At dahan-dahan niyang tinaas ang belo na kumukubli sa magandang mukha ni Camilla. Nang maitaas niya yon, ay dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ni Camilla. At naglapat ang mga labi nilang dalawa. Kapwa sabik ang ginawang paghalik nila sa isa't isa. Kaya na maghiwalay sila ay habol ang paghinga nila. Bumulong si Zylor sa asawa na ikinamula ng buong mukha nito. 1 taon ako nagtiis na hindi kayo makita ng anak natin. Kaya mag-relax ka lang ngayon dahil hindi kita patutulugin mamayang gabi. At sila mami na muna ang bahalang mag-alaga kay Zyra. Malambing na sabi ni Zylor at bahagya pang kinagat ang pang-ibabang labi nito. Kaya 3 beses na palunok si Camilla. Dahil ngayon lang muli niyang mararamdaman ang junjun ng asawa na kinakatakutan niya na pumasok sa kanya.